Nabanggit niyo naman, during sa pagdinig po diyan sa, pagtalakay sa impeachment, versus VP Sara, ito pong naging joint affidavit ng mga dating, sundalo po. Maaari niyo po bang, maipaliwanag po kung bakit naisingit niyo po, iyon? At baka may magtatanong din, ano bang naging, connection dito sa paghimay natin sa impeachment complaint against kay Okay. VP Sara Duterte? Alam mo, Admar, doon sa mga endorsement, sa sponsorship speech ng mga nag-endorse doon sa apat na impeachment complaint, lagi nilang sinasabi na kailangan raw dinggin yung impeachment complaint na nag-file dahil there was a misappropriation of government funds, yun nga ang confidential funds. Meron raw betrayal of public trust, meron raw culpable violation of the Constitution, meron raw mga statements na nagsasabi that the Vice President misused government funds. So ang sabi ko nga, okay, sige, total, binanggit nyo yan. Tama naman na kailangan imbestigahan natin yung mga bagay na yan. Kailangan desisyonan ng Committee on Justice. However, ang sabi ko, pag kinonsidera natin yan, kailangan rin, we have to also consider that yung committee natin would be impartial para hindi sasabihin ng mga tao na moro-moro yan. So sabi ko, in the light of the February 23 joint affidavit filed by the 18 ex-Marine and which was also filed in the Office of the Ombudsman, which stated na merong mga aligasyon na meron raw mga congressman nakatanggap ng bag, nakatanggap ng maleta, kundi sa opisina nila, doon raw sa townhouse o sa kanilang bahay. Sabi ko, teka muna, meron din mga aligasyon na during the 19th Congress, the first impeachment, may mga congressman na bumoto in favor of the impeachment dahil merong consideration na kapalit. Sabi ko, in the light of all these allegations, siguro dapat bigyan natin ng pagkakataon yung mga members ng Kongreso which has been alluded to o napangalanan. So ang sinasabi ko nga, hindi ko naman tinutukoy o hinuhusgahan yung aking mga kasamahan. Kaya nga binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko dapat siguro bigyan natin sila ng pagkakataon na kung sa palagay nila that they have been implicated, then dapat siguro para hindi maapektuhan yung impartiality ng komite na didinig doon sa impeachment complaint against the Vice President, dapat siguro bigyan natin silang pagkakataon na mag-inhibit o mag-recluse. Yung magkusa na lang sila para hindi maapektuhan yung pagdinig sa komite. So yun, binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko, hindi ko kayo inuhusgahan. Binibigyan ko pa nga po kayo ng pagkakataon. Na kung sa tingin nyo, baka magkaroon ng usap-usapan na bias ang komite dahil nga na-implicate yung mga pangalan nila, huwag na silang sumali sa pagdinig, mag-inhibit na sila. Akalain mo ba naman, hindi pa ako natatapos magsalita. Si Kong Terry Ridon na aking kaibigan naman ay nag-react kaagad at nanggagaliite at pulang-pula. Hindi ko alam kung bakit. Opo. Kagaya ng pagtanggap nila sa affidavit din ni Madriaga na gagamitin sa impeachment. Totoo, di ba? So sabi ko, di ba, kung gusto natin huwag tayong pagdaduahan ng mga tao, ng mga Pilipino, then magkusa na tayo. Let us show them that the semblance of impartiality and how do we do it. Yung mga taong implicated, bigyan natin sila ng pagkakataon. Mag-recluse na sila on their own, voluntarily, o kaya mag-inhibit sila voluntarily para hindi pagdudahan ang magiging proseso sa komite. Wala naman masama doon, di ba? Opo. Baka iyan naman yung kanilang isasagot po kung
kung may hihiling na imbestigahan din dyan sa Kamara yung itong pasabog ng mga dating sundalo. Baka sabihin na ay baka matingin nila impartial kami, hindi na namin ano yan kasi nandito yung mga inaakusahan. Baka doon nila gagamitin yung ganong rason po, Congressman. Well, hindi natin alam. Pero feeling ko, ang sinasabi nga, di ba, sabi ni Kong Terry Ridon at ni Chair Ruistro, irrelevant raw yung aking manifestation. Sabi ko, hindi irrelevant yan sa pagdinig ng form and substance. In fact, yung aking manifestation is hits the very heart of the impeachment process. Yung pagdinig ng Committee on Justice, it is in the very heart of the Committee on Justice. Kasi kung hindi namin magpapakita ang aming impartiality, bakit pa namin didinigin? Di magiging moro-moro lang. Kasi kung partial naman pala kami o nadungisan na yung pagdinig, di wag nang dinigin, i-endorse na lang sa plenary, di ba? Opo. Meron ding mga naging sentro din ng debate po yung naging pahayag naman ng partido ng National Unity Party po, Kong, no? Na doon sa una nilang statement, nababanggit doon na quote-unquote most likely not vote in favor, no? Tapos medyo kasi nga alam mo naman kung sino yung mga nagiging maingay mga kritiko nitong sa kay Vice President Sara Duterte. Siguro na pressure siya kaya medyo nag-step back doon sa kanilang statement po. Ano naman po yung polusyon ninyo sa ating mga kongresista po diyan, mga kasamahan po ninyo, Kong? Baka may ma-share kayo kung pwede. Admar, ganito alam naman ng buong sambayan ng Pilipinas yung mga naging aligasyon sa flood control, yung kontrobersiya dyan. Alam ng buong Pilipinas nga na sinasabi na hinahanap natin, that is na merong around 1.4 trillion na pera ng taong bayan which was misuse. Gusto natin na impeach yung Pangulo, ang Vice President dahil dun sa sinasabing 125 million na confidential funds. Hindi ba, dapat mag-isip-isip muna kami sa Kongreso. Do we have the moral ascendancy to be the trier, to be the initiator of this impeachment complaint, considering na merong mas malaking kontrobersiya na nasa ulo ng mga congressman? Siguro dapat ang gawin namin, muna, ang tignan namin, ang imbestigahan namin kung totoo nga na merong mga 1.4 trillion of alleged people's money ang naibulsa o nawala, bago namin tignan yung kay BP Inday Sara. And alam mo, yung na-file naman is just a rehash of what has been filed during the 19th Congress. Wala naman bago. Binasa ko lahat ng impeachment complaint. There is no new allegations. Wala naman ako nakikitang new evidence being shown or being pointed out to. So, yung sa akin lang, kung tatanungin mo ko, parang siguro dapat mag-concentrate na lang ang Kongreso na sa trabaho kasi madaming mga challenges na darating sa atin. Ito, napakasamang timing nga yung nangyaring gera sa Iran, which would definitely have a negative effect dito sa Pilipinas. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayon pong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you very much, Admar. Maraming salamat. Si Congressman Bong Suntay ng Quezon City po, mga kapartner, sa atin pong nakasama. Natalakay natin na kasama siya yung issue nga po dun sa Middle East. Considering siya po yung pinuno ng clean fuel, mga kapartner. Ang clean fuel, halimbawa bukas kasi magkakaroon po ng pagtaas, sobra piso sa gasolina. Gasolina ata halos
₱2 no ang itataas kada litro, mahigit piso sa diesel, ganun din sa kerosene. Pag nagkakaroon po ng price hike, sila po ang late na nagtataas po ng presyo po no compare sa iba pang mga gasolinahan mga kapartners. Pag nag-rollback naman, doon sila maaga nag-rollback. So napag-usapan natin sa kanya yung maring epekto. So possible hindi lang yung bukas, no, baka linggo-linggo ito magkakaroon. Naku po. Hindi naman sana, pero yung posibilidad po na magtuloy-tuloy itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay asahan nyo na po. Kaya ngayon pa lang, magplano na po kayo ng maigi sa inyo pong pagbabiyahe. Kung kaya ninyong bumiyahe, halimbawa, meron kayong mga sasakyan dyan, kung mas makakatipid kayo mag-commute, yun na lang. Basta, diskarte po mga kapartner, no? Maging practical, lalo na sa panahon po ngayon ng krisis. At napag-usapan din natin kasama si Congressman Suntay doon nga sa pagtalakay nga po sa mga impeachment complaints laban dito kay Vice President Sara Duterte, na kung saan yung 3rd and 4th na mga impeachment complaint po yung umusad po mga kababayan, at tatalakayin na yan sa plenaryo.